Kagabi po ay pinag-aralan namin sa saan nga yun? 14 ano? Wawa. Wawa po Nung tayo Lunes kahapon. po, 14. Wawa kahapon. Wawa po tayo Oh, kahapon. wawa. Anong Lunes? Anong Lunes? Lunes po. Okay. So, Santanas po yung nung Lunes ay pinag-aralan namin yun nung si Jesus Christ ay nag-perform ng mga miracles. Ibig sabihin, gumawa siya ng mga himala sa iba't ibang uri ng ng mga kahit yung igos, kanyang pinatuyo. At kahit yung lagnat ay kanyang pinagaling. Okay, so mapapansin natin kahit yung tubig ay ginawa niyang alak. Okay, sa Juan chapter 2, makikita natin na paano pinakita ng Diyos yung siya ay gumawa ng himala. At tayo rin na makakagawa rin tayo ng himala. Ito ay ito ay review para sa mga hindi nakarinig. Pwede rin tayong magpakita ng himala o pwede rin tayong mag-perform ng himala. At kahit yung 5,000 ay napakain ng 2 isda at 5 hinapay. So iba-iba na makikita natin yung ginawa kahit yung inaalihan ng demonyo ay kanyang pinagaling. Okay, sa Lucas nandun yan, sa Marcos nandun po yun. Iba-iba yung pagpapakita ng ginawa ng Diyos ng himala. Ang Diyos kapag tumawag, hindi yan tinatawag ng hindi lang mga edukado, mga may pinag-aralan. Ang Diyos kung tumawag ay walang pinipili. Ibig sabihin, ang Diyos ay pantay-pantay kung tumawag. At yan ay sa mga sumusunod sa Kanya. At makikita natin, di ba tayo malimit na bago tayo maniwala, kailangan muna natin makita. Ito naman ay pinamagatang kung come and see. Niligyan ko ito ng titulo na come and see. At mismo, tingnan natin nakita ng Panginoong Jesus ang 2 alagad na si Juan. Ang 2 niyang mga alagad, nakita niya si Jesus, nagdara sa kanyang kanyang sinabi, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos. Karamihan hindi nakikita ng tao yung kanilang pangangailangan espiritual. At mismo ang 2 na isang mangingisda po sila isang simpleng mangingisda na susunod sa Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, sabi rito, nagtanong ang mga alagad, sumagot sila, 10 kayo nakatira, Rabbi, ang kahulugan ng salitang ito'y guro. Mismo ang mga alagad ang nagtatanong. Iniwan nila pangingisda. Nakita niyo po ako, nakuha niyo po ako, iniwan nila pangingisda at sila ay sumama kay Jesus. Paano natin magpasya? Agawan natin sumunod. Okay, tingnan natin. Kinabukasan, paano mo makikita yung sabi ni Jesus Christ, come and see, doon sa, para makita mo yung sinabi ni Jesus Christ, halika kayo at tingnan ninyo. Mamagitan ng iyong pananampalataya. O buka, yung sinabi ko kanina, kailangan nating Sino makakamalas ng mga pagpapala? Sino makakaranas mga ng kabutihan ng Diyos? Walang iba kundi yung mga sumasampalataya. Kaya sinabi ni Jesus Christ, sa sandaling ikaw sumampalataya, sabi doon, marami pa pala talaga tayo matatanggap. Tagapagligtas.
So, hindi nila makikilala yun kung hindi ka magpapasya. At dito magkakaroon ng pagbabago sa buhay natin. Sa pamamagitan ng pagdating, pagdating ng Kristo sa buhay natin. Sabi na, natagpuan na namin. Ang tanong doon ay, dito namin tayo nakakatanong. Tagpo na ba tayo? Ito nga, isa nga ito sa sinabi niya. Pero sumagot si Pedro, Guro, sa verse 5, tingnan nyo bago ko tuloy. Guro, pagdamag po kami nagpagod. Kita nyo? Di ba sinabi rin na Pedro na Guro, na sila hinanap? Sa verse 5, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kami nagpagod, ngunit wala kami nahuli. Ngunit dahil sa sinabi nyo, kita nyo? O sabi niya, Guro, magdamag po kami, walang huli. O. Paano sila mangyayari? Di ba sinabi ni Jesus? Sumunod. Sabi niya, Nakinig at sumunod. Sumunod at sumunod po. ayan. Yes. Paano mo magagawang sumunod? Isa. Time to decide. Ang laging, tingnan nyo, ang laging pwedeng mangyari, biglang nag-isip siya kay ang pwedeng laging mangyayari sa atin, kahit gusto mong sumama, kung hindi ka mag-decide, wala pa rin ang kagustuhan mo. Ako ganito lagi ang hinihingi ko, Lord, sa loob ng 3 buwan, pananalangin ko sa iyo. Kailangan makita ko yung bunga, gagawa ka naman ng paraan. Yung panalangin mo yung gagawa ka ng paraan para mailapit mo ang tao sa Panginoon sa Diyos. Diba dati wala kang pakialam matite, di ba Ate Lady, wala kang pakialam matite sa mga tao mapapahama. Wala kang pakialam sa mga tao. Nasabihin, bahala ka siguro. Di ba? Ito yung dumating kina Andres, kina Simon Pedro. Mga alagad sa verse 10. Binigyan ng assurance ni Jesus Christ ang mga alagad na Pedro. Sabi niya, mula ngayon, huwag kang matakot. Ano niyo ba sinabing huwag kang matakot? Ito ay pagre-release ng forgiveness sa mga alagad. Tama ba? Sila ay nagpasya. Okay, tingnan niyo po ha. Kaya ang mga alagad, tingnan niyo, kaya nga yung mga alagad sa ibang salin, iniwan nila, yung tatay nila, iniwan nila sa matatagpuan yung Erickson. Iniwan nila. Sumunod si Jesus, bakit natagpuan na nga natin si Jesus Christ? Kaya yung mga taong hindi nila nakita at natagpuan sa mundong ito, ang kanilang matagal nang hinahanap, yung Jesus Christ mo lang natatagpuan. At ang mga alagad na ito, sa kabila ng kanilang pangingisda, hindi pa rin natugunan ang kanilang pangangailangan ng mundong ito.